Ang pangalan ko ay Lila. Sa aming baryo, ako ang babaeng walang silbi. Walang araw na hindi ko naririnig ang mga bulong, ang mga tawa, ang mga sulyap na tila mga palaso. Lahat patungo sa akin. Hindi makakatulong yan sa baryo. Bahala na si Lila. Basta magdadrama na naman yan. Parang laso ng bawat salitang binibitiwan nila. Hindi ko alam kung anong kasalanan ang nagawa ko para hatulan nila ang buhay ko ng ganito. Ngunit siguro nga, sa mata ng iba, wala akong halaga. Ang bahay namin ay nasa gilid ng bundok, malayo sa sentro ng baryo. Palaging malakas ang hangin dito, parang may galit. Ang nanay ko ay tindera sa palengke, at ang tatay ko, wala na. Iniwan kami noong bata pa ako. Sabi ng mga kapitbahay, baka raw hindi niya kinaya ang responsibilidad. Marahil tama sila. Pero kahit anong pilit kong labanan, ang takot na pareho lang ang magiging tingin ng baryo sa akin, hindi ko maalis ang pagdududa. Ang pangalan ko, ang pagkatao ko, Lila ang walang silbi. Noong bata pa ako, pangarap kong maging guro. Madalas akong maglaro ng paaralan sa likod ng bahay, kasama ang mga puno bilang mga mag-aaral. Nagpapanggap akong nagtuturo ng aritmetika habang inaawit ang alpabeto. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila isang pangarap na walang saysay. Hindi na ako nakatuntong ng kolehiyo dahil wala kaming pera. Sa halip, nagtrabaho ako bilang tagalinis ng bahay ng mayamang pamilya sa baryo. Sa tuwing naglalakad ako papunta sa trabaho, naririnig ko ang mga batang sumisigaw, "Ate Lila, kailan ka magtatagumpay? Baka sa susunod na buhay na, ha?" Isang araw, habang nagwawalis ako ng sahig sa bahay ng mga senyores, narinig ko ang usapan nila. Alam mo ba, ang mga bata sa baryo, marami ang hindi na pumapasok sa eskwela. Walang sapat na guro, walang maayos na pasilidad. Kawawa naman. Napahinto ako sa ginagawa ko. Sa kauna-unahang pagkakataon, naisip ko, paano kung may magbago? Paano kung may magtayo ng paaralan dito para sa mga batang nangangarap? Ngunit sa parehong sandali, bumalik ang totoo. Sino ba ako para mangarap ng ganito? Sino ba ako para makialam? Pilit kong kinalimutan ang ideya. Ngunit gabi-gabi, parang nag-aalab ang puso ko. Hindi ko maalis sa isipan ng mga batang nakaupo sa lupa, naglalakad ng maraming kilometro para makapasok sa kalapit na baryo. Ang naaalala ko ay ang sarili kong kabataan, ang Lila na puno ng pangarap bago pa siya maging walang silbi. Isang gabi, nang hindi ko na kaya ang damdamin, nagpasya akong simulan ng imposible. Kinabukasan na nagpunta ako sa kapitan ng baryo. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin, pero sinabi ko ang lahat. Kapitan, gusto ko pong magpatayo ng maliit na paaralan dito sa baryo. Hindi po kailangan ng malaking gusali, kahit po kubo lang. Basta po may lugar para makapag-aral ang mga bata. Tumawa siya ng malakas, halos sumabog ang kanyang tiyan. Lila, hindi ka nga makabili ng tsinelas, paaralan pa kaya? Umuwi ka na, huwag kang mag-aksaya ng oras. Ang sakit ng mga salitang iyon parang hampas ng latigo sa puso ko. Ngunit hindi ako tumigil. Lumapit ako sa iba't ibang tao sa baryo, nagtanong kung sino ang may interes na tumulong. Karamihan sa kanila tumanggi, ang iba tumawa lang. Ngunit may mga iilang naniniwala sa akin. Mga ina na gustong makapag-aral ang mga anak nila. Mga magsasaka na nais bigyan ng mas magandang kinabukasan ng baryo. Unti-unti, nagkaroon ako ng lakas. Nang magkaipon kami ng kaunting pera, nagsimula kaming magpatayo ng kubo sa bakuran ng bahay namin. Ang mga magulang ng mga bata ang tumulong magdala ng kahoy, maghukay ng lupa, magpako ng bubong. Hindi ito magarbo, ngunit ito ang unang hakbang. Kasabay nito, nag-aral ako ng mga librong pang-edukasyon na hiniram ko mula sa kalapit na baryo. Hindi ako guro, ngunit gagawin ko ang lahat para matuto. Nang matapos ang kubo, sinimulan ko ang pagtuturo. Una, 3 bata lamang ang dumalo. Ngunit sa kabila ng maliit na bilang, binigay ko ang buong puso ko. Tinuruan ko sila ng pagbasa, pagsulat,
at simpleng matematika. Unti-unti, dumami ang mga bata. Ang kubo ay napuno ng tawanan, tanong, at sigaw ng pag-asa. Napansin ko rin ang pagbabago sa baryo. Ang mga magulang ay mas naging masigla, mas naging masaya. Tila unti-unti akong nakikita sa ibang liwanag. Ngunit isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa pagtuturo, naramdaman ko ang kakaibang lamig sa paligid. Pagdating ko sa kubo, nanlaki ang mga mata ko. Ang bubong, sira, ang dingding, wasak. Ang mga upuan, basag. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero ang iniisip ko lang ay ang mga batang umaasa sa lugar na ito. Sa gitna ng dilim, may narinig akong mga tawanan. Hindi ako makapaniwala. Mga kabataan sa baryo, ang grupo ng mga binata na palaging nangungutya sa akin, ang may kagagawan. Nilapitan nila ako, walang kaba sa kanilang mga muka. Lila, tigilan mo na yung pagpapanggap. Hindi mo mababago ang baryo. Walang mangyayari sa ginagawa mo. Hindi ako nakapagsalita. Tumulo ang mga luha ko, ngunit hindi ko pinakita ang kahinaan. Tumingin ako sa kanila, diretso sa mata, at sinabi, hindi ako susuko. Kahit sirain ninyo ito ng 100 beses, itatayo ko ulit. Lumakad sila palayo, iniwan akong mag-isa sa kubo. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ako natakot. Sa halip, nagpasya akong magpatuloy. Ngunit habang nag-iisip ako kung paano ko muling itatayo ang kubo, may narinig akong kaluskos sa likod. Paglingon ko, may isang matandang lalaki na nakatayo. Hindi ko siya kilala, ngunit may hawak siyang bag na tila puno ng mga materyales. Lila, sabi niya, hindi mo ako kilala, ngunit nakita ko ang ginagawa mo. Hindi ka walang silbi. Ikaw ang pag-asa ng baryo. Bago pa ako makapagsalita, inilapag niya ang bag sa harapan ko. Sa loob nito may mga gamit pang konstruksyon, mga libro at kahit pagkain. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling, pero ang alam ko, hindi ko na kailanman susukuan ang pangarap ko. Sa gabing iyon, nakatingala ako sa langit. Hindi ko pa alam kung paano magtatapos ang kwento ko, ngunit alam kong ang kubo ay muling babangon, kasama ang baryo. Hindi ko alam kung paano ko natiis ang mga mata nilang puno ng panloloko. Isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng tindahan ni Aling Norma, narinig ko ang usapan ng mga tambay. Sa simula, akala ko'y simpleng kwentuhan lang. Pero nang marinig ko ang pangalan ko, nanikip ang dibdib ko. Si Lorna, ano bang mapapala sa kanya? Laging nakatunganga, walang ambisyon. Sabi ni Mang Berting, ang lider ng mga tambay sa baryo. Puro pangarap, pero wala naman ginagawa. Walang silbi. Ang tawanan nila ay tila mga palakol na bumabaon sa puso ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong ipagtanggol ang sarili ko, pero sino nga ba ako para magprotesta? Ilang taon na akong binansagang walang silbi, simula pa noong hindi ako nakatapos ng kolehiyo. Simula noong bumalik ako sa baryo, nang walang trabaho, wala akong naririnig kundi panlalait. Kahit ang mga kaibigan ko noon, unti-unting lumayo sa akin. Kung ako sa kanya, magtitinda na lang ng kalamay, dagdag ni Aling Norma habang naglalagay ng sukli sa isang mamimili. Kahit magtinda, hindi rin uubra. Baka wala pang bumili. Napatingin ako sa mga kamay ko, nanginginig sa galit. Hindi ko alam kung galit ba sa kanila o sa sarili ko. Totoo bang wala akong silbi? Totoo bang wala akong kakayahang magbago? Pero sa likod ng galit, may boses sa loob ko na bumubulong. Apram na po gawin mo. Patunayan mo sa kanila na mali sila. Tinenenams. Hindi ko alam kung anong gagawin ang tinutukoy ng boses na iyon, pero isang bagay ang sigurado. Hindi na ako papayag na manatiling ganito. Kinabukasan, lumabas ako ng bahay ng may matatag na plano. Una sa lahat, kailangan kong malaman kung ano ang tunay na pangangailangan ng baryo. Lumapit ako sa kapitan, nagtanong, nagmasid. Sa usapan naming iyon, nalaman kong marami sa mga bata sa baryo ang hindi nakakapag-aral. Malayo ang paaralan sa bayan at karamihan sa mga magulang ay walang sapat na pera para sa pamasahe at pagkain ng mga anak nila. Sabi mo,
Gusto mong makatulong, Lorna, ani Kapitan Nestor habang binibilang ang mga papeles sa mesa. Pero paano mo naman gagawin yan? Wala kang pera, wala kang koneksyon. Sa tono ng boses niya, ramdam ko ang pagdududa. Pero hindi ako nagpadaig. Kapitan, hindi pera ang solusyon. Ang kailangan natin ay pagkakaisa. Tumango siya, pero baka sa mukha niya ang kawalan ng tiwala. Hindi ko na lang pinansin. Sa halip, nagumpisa akong kumilos. Nilapitan ko ang mga magulang sa baryo. Nagtanong kung handa silang mag-volunteer. Sa simula'y puro pagtingin ng mababa ang nakuha ko. Ang ilan ay tumatawa pa sa harapan ko. Ang dalagang walang silbi, gusto yatang maging leader. Kantyaw ni Aling Norma nang minsang makasalubong ko siya sa palengke. Siguro ay nangangarap na naman. Ngunit hindi ako tumigil. Sa bawat panlalait, lalo lang akong ginanahan. Naglakad ako mula bahay-bahay, nagpakumbaba, nagpaabot ng tulong kahit sa simpleng paraan. Pag-aalaga ng mga bata, pagtulong sa pag-aani. Unti-unti may mga tao ring nakinig. Ang unang sumama sa akin ay si Aling Rosa, isang byuda. Lorna, gusto kong may mapag-aralan ang mga apo ko. Kahit maglinis ako sa paaralan mo, gagawin ko. Hindi ko akalain pero sa simpleng pangungusap niya, tumulo ang luha ko. Sa wakas may naniwala. Mula sa isa naging lima, mula sa lima naging 11. Hanggang sa halos kalahati ng baryo ay tumutulong na sa pangarap kong magpatayo ng paaralan. Ang lupa ay donasyon ng pamilya ni Mang Berting na laking gulat ko nang magpakita ng suporta. Lorna, pasensya ka na sa mga nasabi ko noon. Mali pala ako. Ang tapang mo, sabi niya isang araw habang tinutulungan akong maghakot ng kahoy. Ang bawat pako, bawat tabla, bawat sako ng semento. Lahat ay bunga ng sama-samang pagkilos. Wala kaming malaking pondo, pero bawat isa sa baryo ay nagbigay ng kung ano ang kaya nila. Ang mga guro, mga volunteer mula sa bayan na naengganyo sa kwento namin. Ang mga materyales, galing sa mga fundraiser na pinangunahan ko mismo. Hindi ako makapaniwala. Ang dating walang silbi ay ngayon nagiging instrumento ng pagbabago. 2 buwan ang lumipas at ang unang silid-aralan ay natapos. Sa unang araw ng klase, halos hindi ako makapagsalita habang nakatingin sa mga batang nakaupo sa mga bagong lamesa. Ang nangiti nila'y tila mga bituin sa madilim na langit. Hindi ko maipaliwanag ang saya. Ngunit ang saya ay biglang naputol nang dumating ang isang opisyal mula sa munisipyo. "Magandang araw," sabi niya. "Ako si Ginoong Ramirez, may reklamo kaming natanggap tungkol sa paaralan ninyo." Nanlaki ang mata ko. "Reklamo? Tungkol saan?" "Tungkol sa permit. Lumalabas na wala kayong sapat na dokumento para sa konstruksyon ng paaralan. Kung hindi ito maayos, mapipilitan kaming ipasara ito." Parang binagsakan ako ng langit. Ang lahat ng hirap, lahat ng sakripisyo, paano kung maglaho lang ng ganito? Ngunit bago pa man ako makapag-react, tumayo si Mang Berting sa harap ng opisyal. "Ginoong Ramirez, baka hindi ninyo naiintindihan. Ang paaralan na ito ang nagbibigay pag-asa sa baryo namin. Kung ipapasara ninyo ito, mawawala ang kinabukasan ng mga batang ito." Nagulat ako sa tapang niya. Ang dating nangungut siya sa akin, ngayon nasa tabi ko. Ipinagtatanggol ang pangarap namin. Ngunit alam kong hindi sapat ang mga salita. Kailangan kong kumilos at kailangan kong gawin ito ng mabilis. Sa likod ng isip ko, isang plano ang unti-unting nabubuo. Isang plano na maaaring magligtas sa lahat ng pinaghirapan namin. At kung magtatagumpay ako, hindi lang baryo ang magbabago. Magbabago rin ang tingin nila sa akin, magpakailanman. Nang makarating ako sa harapan ng barangay hall, ramdam ko ang init ng sikat ng araw na tila nagbabaga sa aking balat. Pero higit pa roon, mas matindi ang init ng mga matang nakatingin sa akin, mga mata ng panghuhusga ng panlilibak. Ang bawat hakbang ko ay tila kasabay ng pagkaluskos ng tsismis sa paligid.
Ang mga usapan nila ay hindi na bulong. Hayagan na nilang sinasabi ang mga salitang tila punyal na sumasaksak sa aking pagkatao. Siya na naman? Ano na naman kayang drama ang dala niya? Sabi ng isang allen na nagwawalis ng bakuran. Akala mo naman may mararating. Wala nga siyang naiambag sa barangay na to. Sagot ng isa, sabay tawa na parang may lason. Hindi ko sila pinansin. Hindi ko rin sila sinagot. Pero sa loob-loob ko, nararamdaman ko ang kirot. Ang bawat salita nila'y parang martilyong bumabasag sa natitirang lakas ng loob ko. Mula pagkabata, naririnig ko na ang mga ganoong komento. Ang sabi nila, wala akong silbi dahil hindi ako magaling sa gawaing bahay. Hindi ako mahusay sa bukid at higit sa lahat, hindi ako nakatapos ng kolehiyo. Para sa kanila, ako'y isang inutil, isang pasanin. Pero ngayong araw, iba ang pakiramdam ko. May dala akong panukala, isang plano para sa barangay. Matagal ko na itong pinag-isipan at sa kabila ng pag-aalinlangan, pinilit kong buuin ang lakas ng loob na ipakita ito sa mga opisyal. Ang plano ko, magpatayo ng paaralan. Alam kong ambisyoso ito, pero naniniwala akong ito ang sagot sa maraming problema ng aming baryo. Pagpasok ko sa loob ng barangay hall, naroon na ang mga kagawad at kapitan. Nakaupo sila sa mahabang mesa, may mga papel na tila abala sa kung ano-anong dokumento. Naramdaman ko ang bigat ng kanilang tingin sa akin. Isa sa kanila, si Kagawad Mario, ang unang nagsalita. "O, ikaw na naman, ano na naman ang pakay mo rito?" Tanong niya, halatang inis. Hindi ko napigilan ang bahagyang panginginig ng aking boses, pero pilit kong itinago iyon. "Magandang araw po. Gusto ko pong ipakita ang isang plano para sa barangay natin. Isang proyekto na makakatulong sa mga kabataan dito." Tumawa si Kagawad Mario. Hindi iyon simpleng tawa. Tumawa siya na parang nagdududa, na parang sinasabi niyang, "Hindi ko alam ang sinasabi ko." "Anong proyekto? At paano mo magagawa yan? Wala kang ngang maipakitang kontribusyon sa barangay na to. Gawa-gawa mo lang ba yan?" Nilabanan ko ang init ng mukha ko. Hindi ako pwedeng bumigay. "Isang paaralan po. Alam nating lahat na maraming bata ang hindi nakakapasok sa eskwela dahil malayo ang pinakamalapit na paaralan. Kung magpapatayo tayo ng paaralan dito, mas maraming kabataan ang magkakaroon ng pagkakataong mag-aral." Tahimik ang paligid. Naririnig ko ang bahagyang pagkaluskos ng papel at ang mahinang ugong ng bentilador. Akala ko kahit papaano makikita nila ang halaga ng ideya ko. Pero mali ako. Paaralan? Sa baryo natin? Ikaw ba? Sigurado ka? Paano mo gagawin yan? Ano bang alam mo sa pagpapatayo ng paaralan? Puro ambisyon pero wala namang laman, sabi ng kapitan. Sabay binalik ang tingin niya sa hawak niyang papel. Naramdaman ko ang pag-iinit ng mata ko. Halos mabutas ang dibdib ko sa bigat ng emosyon. Hindi ko alam kung galit, takot, o lungkot ang nararamdaman ko. Pero sa kabila ng lahat, hindi ako sumuko. Hindi po ako magaling sa lahat ng bagay, pero alam ko pong kaya natin itong gawin kung magtutulungan tayo. Tumayo si Kagawad Mario. Lumapit siya sa akin na para bang gusto niya akong turuan ng leksyon. "Alam mo, Hija, ang problema sa'yo, masyado kang nangangarap. Pero ang totoo, wala kang alam. Magsimula ka muna sa kaya mo. Baka mas okay pang magtanim ka na lang ng gulay kaysa mag-isip ng kung ano-ano." Tumawa ang ibang opisyal. Tumawa rin ang mga tao sa labas na nakikinig sa usapan. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Napahiya ako. Muli, naramdaman ko ang bigat ng kanilang panghuhusga, ang kanilang pagtingin sa akin na parang isa lang akong hangal. Pero bago pa ako tuluyang lumubog sa hiya, may biglang nangyari. Bumukas ang pinto at isang lalaking pamilyar ang pumasok. Si Gino, ang dating guro na lumaki rin sa aming barangay. Matagal na siyang wala, pero ngayong bumalik siya,
dala niya ang isang aura ng kumpiyansa. Tumigil ang lahat ng tao, tila nagbigay pugay ang katahimikan sa kanyang presensya. Anong nangyayari dito? Tanong niya, ang tinig niya'y malalim at puno ng awtoridad. Tumuro si Kagawad Mario sa akin, halatang hindi alam kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon. Si Ana, nagpapaliwanag ng kung anong proyekto raw, pero mukhang imposible naman. Tumingin si Gino sa akin. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, pero naramdaman ko ang kakaibang init sa kanyang tingin, hindi panghuhusga kundi suporta. Tumayo siya sa harapan, itinama ang kanyang salamin at bumaling sa mga opisyal. Alam niyo ba kung ano ang pinakamalaking problema ng baryo natin? Hindi kahirapan, hindi kawalan ng trabaho, kundi ang kawalan ng pananampalataya sa kakayahan ng isa't isa. Ang mga salitang iyon ay tila palaso na tumama sa puso ng bawat tao sa loob ng barangay hall. Tahimik silang lahat. Tumingin si Gino sa akin ulit at sa isang iglap nagbigay siya ng malambing ng ngiti. Kapitan, mga kagawad, pakinggan niyo ang ideya ni Ana. Hindi natin alam, baka ito ang simula ng pagbabago. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nararamdaman ko, pero isang bagay ang sigurado. Sa unang pagkakataon, may sumuporta sa akin, ngunit bago pa man ako makaramdam ng ginhawa, may biglang pumutok sa labas. Sigawan, nagkakagulo ang mga tao, tumakbo ang kapitan palabas, kasunod ang ibang opisyal. Ang natitira na lang sa loob ay ako, si Gino, at ang pamilyar na tunog ng alarma mula sa direksyon ng plaza. Sa pagitan ng takot at pagtataka, tumingin si Gino sa akin. Ana, may mangyayari at naniniwala ako ang plano mo ang magiging sagot. Sa gabing iyon, naglakad ako sa gitna ng madilim na kalsada ng aming baryo. Ang mga ilaw mula sa mga bahay ay kumikislap sa malayo, parang mga bituin na hindi ko maabot. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng mga salitang binitiwan ng mga tao sa akin. Walang silbi, pabigat, hanggang kailan pa ba siya magpapalimos ng awa? Hindi ko kailanman malilimutan ang mga panlilibak na iyon, parang mga lason na dahan-dahang pumapatay sa aking diwa. Ang ingay ng mga kuliglig sa paligid ay tila nanunuya sa akin, kasabay ng malamig na hangin na dumadampi sa aking balat. Sabi ni Aling Rosa, ang tatsismosa sa barangay, walang mangyayari sa buhay niya. Tingnan mo, ni trabaho, wala. Umaasa lang sa ayuda ng gobyerno. Narinig ko iyon kaninang umaga habang naglalakad ako sa palengke. Hindi ko na magawang ipagtanggol ang sarili ko dahil alam ko sa mata nila isa akong talunan. Ang bawat bulong, ang bawat sulyap, ang bawat tawa, lahat iyon ay parang patalim na paulit-ulit na itinutusok sa puso ko. Sa bahay namin ay nakaupo si nanay sa lamesang gawa sa kawayan. Nakayuko siya, tinitingnan ang mga butas sa basahan na inaayos niya. Alam kong kahit siya, may duda na rin sa akin. Sa kabila ng mga pangarap ko, hindi ko maalis sa kanyang mga mata ang tanong. Hanggang kailan ka maghihintay na may mangyari sa buhay mo? Hindi niya kailanman sinabi ng harapan, pero ramdam ko. Dahil paano ba naman ako magpapatunay ng aking halaga kung ni isang hakbang patungo sa pangarap ay hindi ko pa nagagawa? Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa banig, tumingin ako sa kisame na gawa sa yerong may kalawang. Iniisip ko kung bakit tila sinumpa ako ng tadhana. Bakit sa dinami-rami ng tao, ako pa ang naging walang silbi. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Paano kung mali sila? Paano kung kaya kong baguhin ang tingin nila sa akin? Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas ng loob, pero kinabukasan, nag-umpisa akong gumawa ng plano. Sa baryo namin, maraming bata ang hindi nakakapasok sa paaralan dahil malayo ang pinakamalapit na eskwelahan. Karamihan sa kanila tumutulong na lang sa bukid o naglalako ng gulay sa palengke.
Tila ba ang edukasyon ay isang pangarap na hindi nila maabot? Parang bituin sa langit na tinitingnan lang, ngunit hindi kailanman mahahawakan. Naglakad ako sa barangay hall, hawak ang papel na pinuno ng mga ideya. Gusto kong magpatayo ng isang maliit na paaralan sa baryo. Hindi ko pa alam kung paano, pero alam kong ito ang magiging sagot sa mga tanong ko. Sa kabila ng kaba, pumasok ako sa opisina ng barangay kapitan. Nasa harapan siya ng isang lumang mesa, nakayuko sa mga dokumento. Nang tumingin siya sa akin, ngumiti siya ng bahagya. Pero kita sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan. Anong kailangan mo, iha? Tanong niya. Kapitan, gusto ko po sanang magpatayo ng paaralan dito sa baryo natin. Sagot ko, pilit na pinatatatag ang boses ko. Napangiti siya, pero hindi dahil sa tuwa. Nakita ko ang bahagyang pagtaas ng kilay niya. Parang sinasabi ng ekspresyon na iyon, ikaw, magpatayo ng paaralan? Paano? Hindi niya kailanman binigkas ang mga salitang iyon, pero ramdam ko, sa totoo lang masakit. Magandang ideya, pero saan ka kukuha ng pondo? Wala tayong sapat na budget para diyan. At saka, sigurado ka bang kaya mo yan? Tanong niya, diretso. Napaurong ang puso ko pero hindi ako sumuko. Kapitan, handa po akong maghanap ng paraan. Handa akong magtrabaho para dito. Kailangan po ng mga bata ng eskwelahan. Hindi na po pwedeng magpatuloy ang ganitong sitwasyon. Tumango siya pero kita sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Sige, kung makahanap ka ng pondo, susuportahan kita. Pero tandaan mo, hindi ito madali. Umalis ako sa barangay hall na mas matatag ang loob. Hindi ko alam kung paano ko gagawin, pero alam kong ito ang simula ng pagbabago. Sa loob ng ilang linggo, nagpunta ako sa bawat bahay sa baryo, humingi ng tulong at nagbahagi ng aking plano. Marami ang tumanggi, marami ang tumawa, pero may ilan ding sumuporta. Kahit si Mang Berting, na palaging tumatawag sa akin na walang silbi. Iniabot ang 300 piso mula sa kanyang bulsa. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang lokal na NGO. Nakita nila ang proposal na ipinadala ko sa kanila at interesado silang tumulong sa proyekto. Hindi ko mapigilan ang luha ko nang marinig ang balita. Pakiramdam ko, ito na ang simula ng katuparan ang pangarap ko. Ngunit sa gitna ng tagumpay na iyon, may isang pangyayari ang hindi ko inaasahan. Habang abala ako sa pag-aayos ng mga papeles para sa proyekto, biglang dumating si Kapitan sa bahay namin. May dala siyang papel at may seryosong ekspresyon sa mukha. Iha, may problema sa dokumento ng lupa na gagamitin para sa paaralan. Mukhang may nagkakaso sa lupa na, yan, hindi natin pwedeng ipagpatuloy ang proyekto hanggat hindi ito naaayos. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang lupa na iyon ang sentro ng plano ko. Paano kung hindi ito magamit? Paano kung tuluyan ng mahinto ang pangarap ko? Sa pagkakataong iyon, pakiramdam ko ay bumalik ako sa dating ako, ang babaeng walang silbi, ang babaeng pinagtatawanan ng lahat. Ngunit sa likod ng takot, may nararamdaman akong kakaibang sigla. Tila ba may boses sa loob ko na nagsasabing, hindi pa tapos, lumaban ka. Walang silbi. Iyan ang tawag sa akin ng buong baryo. Hindi na bago sa akin ang marinig ang bulong-bulungan ng mga tao tuwing dumadaan ako sa makipot na daan papunta sa aming kubo. Isang dalagang walang ambisyon, sinasabi nila. Isang pabigat sa pamilya. Sa tuwing mapapatingin ako sa kanilang mga mata, ang tanong ay laging pareho. Ano ba ang kayang gawin niya? Ngunit sa araw na iyon, may kakaibang nangyari. Habang naglalakad ako sa gitna ng palengke, bitbit ang kaunting gulay na pinabili ni Ina. Biglang sumiklab ang tawanan ng mga tao. Hindi ko agad naintindihan kung ako ang pinag-uusapan hanggang sa marinig ko ang boses ni Aling Gloria, ang leader ng mga tsismosa sa baryo. Kahit magpatalbugan ang buong barangay, si Lira siguradong talo.
Kahit siguro magtayo ng eskwelahan dito, wala siyang maitutulong. Sinabayan iyon ng halakhak ng kanyang mga kausap. Ang iba, tumingin sa akin na tila ba ako'y kahabag-habag. Ang iba naman, tumingin na parang akong isang kahihiyan na dapat nang itapon. Bawat hakbang ko papalayo sa palengke ay mabigat, tila ba ang bawat bigkas ng kanilang mga salita ay bumabaon sa likod ko. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang tawanan o ang malamig na tingin ng mga tao. Nagkulong ako sa aking kwarto nang makarating sa bahay. Muli kong narinig ang mga salitang iyon sa isip ko, paulit-ulit. Walang silbi, walang silbi, walang silbi. Kinabukasan habang naglalaba ako sa likod ng bahay, narinig ko ang usapan ni Ina at Itay. Hindi nila alam na naroon ako. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kay Lira. Ani Itay, may bahid ng pagkabigo sa boses. Ang bata, tahimik, wala man lang palatandaan na may pangarap siya. Paano na siya kapag nawala tayo? Baka kailangan lang niya ng oras, sagot ni Ina, pero halata sa boses niya ang pag-aalala. Hindi lahat ng tao mabilis makita ang landas nila, pero sana magising na siya bago pa mahuli ang lahat. Ang mga salitang iyon ang naging huling tulak sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, pero alam ko na isang bagay ang tiyak. Hindi ko nahahayaang manatili akong walang silbi. Hindi ko hahayaang maging totoo ang sinasabi ng baryo tungkol sa akin. Sa loob ng sumunod na mga araw, naghahanap ako ng paraan para makapag-umpisa. Saan ba ako mag-uumpisa? Ano bang meron sa akin na maaring magamit? Wala akong pera, wala akong koneksyon, pero may isang bagay akong meron. Ang mga alaala ng kabataan ko. Ang mga araw na naglalakad ako sa malalayong bundok para makarating sa lumang eskwelahan ng baryo. Ang hirap ng pag-aaral sa ilalim ng tumutulong bubong. Ang mga guro na madalas absent dahil sa layo ng kanilang inuuwian. Ang mga kaklase kong unti-unting nawala, isa-isa dahil sa hirap ng buhay. Doon ko naisip, ito ang sagot, paaralan. Hindi lang para sa akin, kundi para sa bawat batang tulad ko. Para sa mga bata sa baryo na hindi na kailangang maglakad ng 5 kilometro araw-araw. Para sa mga magulang na hindi kailangang magbayad ng mahal para sa matrikula. Para sa mga guro na may maayos na lugar para makapagturo. Nagsimula akong magtanong-tanong, naglakad ako sa iba't ibang bahay, humingi ng tulong, humingi ng ideya, ngunit halos lahat ng tao ay tumanggi. Lira, hindi mo kaya yan. Napakalaking bagay niyan para sa isang tulad mo. Walang mangyayari diyan. Sayang ang oras mo. Ano namang alam mo tungkol sa pagpapatayo ng paaralan? Sa halip na mawalan ng loob, lalo akong nagkaroon ng determinasyon. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong magagawa ko ito. Naghahanap ako ng mga lumang libro tungkol sa arkitektura sa lokal na aklatan. Nagpunta ako sa munisipyo para magtanong tungkol sa mga kailangan para sa permit. Sa tuwing may tatanggi sa akin, nagiging gasolina ito para sa pangarap ko. Isang araw, habang nagdidilig ako ng halaman sa harap ng bahay, may dumating na sulat. Ang pirma sa labas ng sobre ay mula sa isang NGO na tumutulong sa mga rural na lugar. Hindi ko alam kung paano nila ako natunton. Pero ang sinulat kong liham sa kanila 2 buwan na ang nakalilipas ay sinagot nila. Handa silang magbigay ng pondo sa proyekto basta't maipakita ko ang konkretong plano. Hindi ko maipaliwanag ang saya na naramdaman ko. Ngunit kasabay ng saya ay ang takot. Paano ko isasakatuparan ang plano? Paano ko ipapakita sa baryo na kaya ko ito? Alam kong hindi ito magiging madali. Sa sumunod na linggo, sinimulan ko ang unang hakbang. Nagpatawag ako ng pulong sa baryo. Hindi ko alam kung sino ang dadalo, pero sinubukan ko pa rin. Sa araw ng pulong, habang nakatayo ako sa harap ng maliit na barangay hall, naramdaman ko ang bigat ng mga mata ng mga tao. Naroon sina Aling Gloria, ang mga tsismosa, ang mga matatanda at maging ang mga kabataan. Lahat sila naghihintay. Lahat sila may duda.
Huminga ako ng malalim at sinimulan ng pagsasalita. Ipinaliwanag ko ang plano ko, ang layunin ng paaralan, ang mga batang makikinabang. Sa bawat salita, ramdam ko ang tensiyon sa hangin. May mga tumatawa, may mga nagbubulungan. Ngunit nagpatuloy ako. Hindi ko sila hahayaan na sirain ang pangarap ko. Sa huli, isang lalaki ang tumayo. Si Mang Romy, ang pinakamatandang magsasaka sa baryo. Lira, Anya, maganda ang plano mo. Pero ang tanong, kaya mo ba talagang gawin ito? Kaya mo bang patunayan na hindi ka nga walang silbi? Ngumiti ako. Mang Romy, hindi ko alam kung kaya ko. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ko titigilin hanggang hindi ko na ipapakita sa inyo na kaya ko. Biglang tumayo si Mang Romy. Kung ganon, tutulungan kita. Hindi ko akalain ang sumunod na nangyari. Isa-isa tumayo ang mga tao sa barangay hall. Ang iba ay nagbigay ng pangako na maghuhukay, ang iba ay magbibigay ng materyales, at ang iba ay magpapahiram ng pera. Sa huli, halos lahat ng tao sa baryo ay nangakong tutulong. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isa pang boses ang biglang sumingit. Lira, mag-ingat ka. Hindi lahat ng tumutulong ay may mabuting intensyon. Tumalikod ako upang makita kung sino ang nagsalita, ngunit walang tao sa likod ko. Sa araw na iyon, bumalik ako sa baryo na ilang taon ko ring iniwasan. Ang init ng araw ay tila nagpapakulo sa lalamunan ko. Ngunit mas mainit ang mga mata ng mga tao na nagmamasid sa akin. Parang mga matatalim na kutsilyo na nanunuot sa likod ko. Hindi ko maikakaila ang kaba sa dibdib ko, ngunit pilit kong itinayo ang balikat ko. Hindi na ako ang dating dalagang tinawag nilang walang silbi. Ngunit alam ko sa isip nila, ako pa rin ang babaeng iyon. Naglakad ako sa makipot na kalseda. Ang alikabok ay umiikot sa hangin sa bawat hakbang ko. Naririnig ko ang bulong-bulungan sa paligid, ang mga pabulong nilang salita na kahit mahina ay umaabot sa akin. Bakit siya bumalik? Anong ginagawa niya rito? Magpapahamak na naman ba siya? Pinilit kong huwag pansinin ang mga iyon, ngunit ang bawat salitang binitiwan nila ay parang lason na sumisiksik sa pagkatao ko. Naalala ko ang huling beses na lumakad ako sa kalsadang iyon. Isang makulimlim na hapon, puno ng ulan at luha. Nilapastangan ako ng mga tao, hindi lamang sa salita, kundi sa paraan nila ako tignan. Parang basura, parang walang halaga. Ang bawat pagkakamali ko noon ay naging mitsa ng kanilang panghuhusga. Hindi nila alam ang buong kwento. Hindi nila alam kung bakit ako nabigo. Hindi nila alam ang hirap na pinagdaanan ko. Pero hindi ko na iyon ipinagtanggol. Sa kanila, wala akong silbi at tinanggap ko iyon. Ngunit ngayon, ibang araw ito. Iba na ako. Ang bawat hakbang ko ay puno ng layunin. Sa bulsa ng jacket ko, hawak ko ang mga dokumentong magpapabago sa baryo. Mga blueprint, mga plano, mga pangakong hindi ko kayang baliin. Isang paaralan ang itatayo ko sa lupaing matagal nilang itinuring na patapon, parang ako. Ang lupaing iyon ay itinulak nila sa gilid ng baryo, sinabing walang halaga, walang pag-asa. Pero doon ko nakita ang pagkakataon, ang pagbabago. Tumigil ako sa harap ng lumang plaza kung saan madalas magtipon ang mga tao. Nakita ko ang mga mukha ng mga matatanda, ang mga kabataan, ang mga nanay na may bitbit na mga bata. Lahat sila ay naroon, tila nag-aabang. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ramdam ko ang tensyon sa hangin. Ang tahimik na usapan nila, ang mga palihim na tingin, alam kong may inaasahan silang mangyayari. At ako ang sentro nito. Magandang hapon po sa inyong lahat, ang bungad ko, pilit na pinatatatag ang boses ko, kahit nanginginig ang kamay ko. Narito po ako upang ihatid ang isang balita. Isang proyekto ang sinimulan ko sa tulong ng ilang taong naniniwala sa akin. Isang paaralan ang itatayo sa baryo natin. Naghalo ang ingay ng pagkabigla at bulong-bulungan. Ang ilan ay tila nagulat, ang iba ay nagduda.
Paaralan? Sino ang magpapatayo niyan? Siya? Imposible. Narinig ko ang ilan sa mga komentong iyon, ngunit hindi ako nagpatinag. Ang paaralan pong ito ay para sa mga kabataan natin, para sa mga nangangarap pero walang pagkakataon, para sa mga naniniwala kahit mahirap. Alam ko po, maraming beses na akong nabigo. Alam ko po, marami sa inyo ang nawalan ng tiwala sa akin. Pero hindi po ito tungkol sa akin. Tungkol po ito sa ating lahat, sa baryo natin, sa kinabukasan natin. Tumahimik ang lahat, ngunit hindi ito katahimikang nagbibigay ng kapanatagan. Nararamdaman ko ang bigat ng kanilang mga mata, ang pag-aalinlangan na nakakulam sa hangin. Tila sinusukat nila ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko, naghahanap ng butas ng dahilan para sabihing mali ako. At bigla, mula sa likod ng grupo, may tumayo. Si Mang Ruben, ang pinakamatandang leader sa barangay. Ang boses niya ay parang kidlat na sumabog. Ikaw ba ang magpapasimuno nito? Ikaw na ilang beses nang nabigo? Ikaw na iniwan ng baryo na parang duwag? Napatingin ako sa kanya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit na bumalot sa puso ko. Ang mga salitang iyon ay parang dagok, ngunit alam kong hindi ko pwedeng hayaan na talunin ako. Hindi ngayon. Oo, Mang Ruben, sagot ko diretso ang tingin sa kanya. Ako po, ako ang magsisimula nito, hindi dahil sa gusto kong patunayan ang sarili ko sa inyo, kundi dahil alam ko na kaya natin itong gawin. Alam ko na kaya kong baguhin ang baryo natin kahit na paulit-ulit ninyo akong tinatawag na walang silbi. Isang malalim na katahimikan ang sumunod. Ang tibok ng puso ko ay parang martilyo sa pandinig ko, ngunit nagpatuloy ako. Ang mga plano po ay narito, ang pondo ay narito, ang dedikasyon ay narito. Hindi ninyo kailangang maniwala sa akin ngayon, pero ang paaralan ay itatayo at ito ang magiging simbolo ng pagbabago natin. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang isang mahinang tawa. Hindi ko alam kung sino ang tumawa, ngunit naramdaman ko ang pag-aalipusta sa tunog na iyon. At bago pa ako makapagsalita, isang panibagong boses ang umalingaw-ngaw mula sa likod ng grupo. Hindi ka pa rin nagbabago, puro salita, wala kang mapapatunayan. Lahat ng mata ay tumingin sa direksyon ng boses at doon, sa anino ng isang puno, nakita ko siya. Si Elsa, ang dating kaibigan kong tumalikod sa akin noong panahong pinakanangangailangan ako. Ang ngiti niya ay may halong panunuya at ang mga mata niya ay puno ng paghamon. Kung totoong kaya mo, ipakita mo dahil sa tingin ko, wala kang kayang gawin. Tumayo siya sa gitna ng plaza. Ang presensya niya ay tila bumalot sa buong lugar. At sa harap ng lahat, tumingin siya sa akin, diretso sa mata, na parang sinasabing, patunayan mo. Sa sandaling iyon, alam kong hindi lang paaralan ang kailangang itayo, kundi ang tiwala ng buong baryo at ang pagkakaibigan naming nasira. Mahigit isang linggo na ang lumipas mula noong nagdesisyon akong bumalik sa baryo kung saan ako ipinahiya. Ang mga alaala ng panlalait, ang mga mata ng mga tao na tila nagsasabing walang silbi, ay muling bumalik sa akin habang nakatayo ako sa harap ng dating palengke. Ngayon ay halos abandonado. Ang init ng araw ay nagbabaga sa aking balat, ngunit ang bigat ng paningin ng mga tao ay mas nakakapasok. Sa likod ng kanilang mga bulong-bulungan, naramdaman ko ang mga tanong na tila bumabato sa akin. Ano ang ginagawa niya rito? Hindi ako bumalik para magbigay paliwanag. Hindi rin ako bumalik para makiusap ng tawad. Bumalik ako dahil may misyon akong kailangang tuparin, isang bagay na alam kong magbabago sa baryong ito, kahit pa ang tingin nila sa akin ay walang halaga. Ngunit hindi iyon madali. Sa bawat hakbang ko sa makitid na daan, naririnig ko ang mga pilit na pabulong na boses. Nararamdaman ko ang mga tingin na tila sinisiyasat bawat galaw ko. Ang baryong ito ang parehong lugar kung saan ako unang tinawag na walang silbi. At ngayon, narito na naman ako, muling hinuhusgahan.
Sa unang pagkakataon, nagdesisyon akong harapin ang punong barangay, si Kapitan Rudy. Siya ang isa sa mga unang tao na hayagang nagsabi sa harap ng maraming tao na wala akong magagawa sa buhay. Kung hindi mo kayang magambag sa baryo, umalis ka na lang, ang sabi niya noon, na parang hindi ko na narinig ang mas masakit pang mga salita. Ngunit ngayon, iba na ang dahilan ng paglapit ko sa kanya. Kailangan ko ang kanyang tulong kahit pa alam kong hindi magiging madali ito. Kap, gusto kong magpatayo ng paaralan dito sa baryo. Diretsahan kong sinabi. Nakatingin siya sa akin, ang mga mata niya puno ng pagdududa. Ikaw, magpapatayo ng paaralan? Baka hindi mo alam kung gaano kalaki ang gastusin diyan. Alam ko ang gastos, Kap, at alam ko rin kung gaano ito kahalaga. May mga bata rito na kailangang maglakad ng 3 kilometro araw-araw para lang makapag-aral. Kailangan natin ng paaralan dito, sagot ko, pilit na pinipigilan ng panginginig ng boses ko. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang panlalamig sa tono niya o ang katotohanang tila hindi siya naniniwala sa akin. Paano mo gagawin? Wala ka namang pera, wala ka namang koneksyon, tanong niya, ginagawang malinaw ang kanyang pagdududa. Sa sandaling iyon, naramdaman kong bumalik ang lahat ng insecurities na pinilit kong ibaon sa limot. Ngunit hindi ako pwedeng umatras. Hindi na. May plano ako, sagot ko. May mga taong handang tumulong, nagkausap na kami, at ako na ang bahala sa iba pang kailangang asikasuhin. Tumawa siya, isang mapang alipustang tawa na nagdulot ng kirot sa aking dibdib. Sige, gawin mo kung kaya mo, pero huwag kang umasa na susuportahan ka ng mga tao dito. Alam mo naman kung anong tingin nila sa iyo, 'di ba? Walang silbi. Ang huling salitang iyon ay tumama sa akin ng parang palaso. Ngunit hindi ako nagpahalata. Tumayo ako ng tuwid, pilit na nilalabanan ng kirot sa loob. Makikita mo, Kap, magtatagumpay ako. Sa paglabas ko sa opisina, dumaan ako sa harap ng plaza kung saan nagkukumpulan ng ilang residente. Hindi ko mapigilang makinig sa usapan nila. Siya ba yung gustong magpatayo ng paaralan? Paano niya gagawin yon? Hindi nga siya marunong magtanim ng gulay noon. Baka gusto lang niya magpasikat. Mukha namang wala siyang balak seryosohin yan. Alam mo, wala talagang mangyayari diyan. Walang silbi nga, di ba? Sa bawat salitang naririnig ko, tila bumibigat ang bawat hakbang ko. Ngunit hindi ako tumigil. Hindi ako nagpalamon sa galit o sa sakit. Ang mga salitang iyon ang naging gasolina ko para ituloy ang laban. Dahil alam kong hindi na ako ang dating dalagang walang direksyon. May misyon ako ngayon. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong magpakilala sa mga tao sa baryo isa-isa. Hindi madali. Ang iba ay tumanggi nang makita pa lamang ako. Ang iba naman ay nagpakita ng interes ngunit halatang duda pa rin. Sa kabila ng lahat, patuloy akong nagtrabaho. Lumapit ako sa mga NGO na nakilala ko noong nasa lungsod pa ako. So nagpadala ako ng mga proposal. Naghanap ako ng pondo. Hindi nagtagal, may mga sumagot na sa akin. May mga tao at organisasyong nagpakita ng suporta para sa proyekto. Isang umaga, bumalik ako sa barangay hall para kausapin si Kapitan Rudy. Sa pagkakataong ito, dala ko na ang mga dokumento, mga plano, mga kasunduan, at ang unang bahagi ng pondo na nakuha ko mula sa mga tumulong. Nang makita niya ito, hindi ko maipinta ang ekspresyon sa mukha niya. Tila hindi siya makapaniwala. Hindi ko akalain na may mangyayari rito, sabi niya. Ngunit hindi pa iyon ang pinakamalaking sorpresa. Sa hapon ng parehong araw, habang ako'y nasa plaza, biglang lumapit sa akin ang isang matandang babae. Si Aling Rosa, ang dating kapitbahay namin na madalas akong pagalitan noon dahil sa aking kawalan ng ambisyon. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Luha. Pasensya ka na, Hija, bulong niya. Akala namin noon wala kang mararating, pero iba ka pala, iba ka.
Ang mga salitang iyon ang unang beses kong narinig mula sa baryong ito. Ngunit bago pa man ako makapagpasalamat, naramdaman kong may paparating. Isang lalaking pamilyar ang mukha. Si Lando, ang anak ni Kapitan Rudy, na minsang naging dahilan ng pinakamalaking eskandalo sa buhay ko. Balita ko, ikaw ang nagtatayo ng paaralan, sabi niya, isang nangiti ang gumuhit sa labi niya. Ngunit ang tono niya ay may kakaibang laman, parang may iniisip siyang hindi ko pa alam. Bakit ka nandito? Tanong ko, pilit na pinapanatiling kalmado ang boses ko. May gusto akong ipaalam sa iyo, sagot niya. At sa sandaling iyon, sinabi niya ang isang bagay na nagpabago sa lahat ng plano ko. Sa araw na iyon, ramdam ko ang bigat ng mundo habang nakatayo ako sa gitna ng plaza ng barangay. Naroon ang mga taga-baryo nakapalibot, ang kanilang mga mata puno ng panunuri, ang kanilang mga bibig punong-puno ng mapanirang salita. Walang silbi, isa kang kahihiyan, sigaw ng isa kasabay ng tawanan ng iba. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang mga salita o ang pagtawa. Ang bawat tunog ng kanilang halakhak ay parang martilyong tumatama sa puso ko. Parang sinasabi ng bawat tibok ng oras na hindi ako karapat-dapat mabuhay sa lugar na ito. Matagal na akong sanay sa ganitong pakikitungo. Bata pa lang ako, naririnig ko na ang mga bulong. Anak ng lasinggero, walang patutunguhan. Walang kinabukasan ng batang iyan. Ngunit ibang klasing sakit ang dulot ng publiko nilang pagpapahiya sa akin ngayon. Sa harap ng mga mata ng lahat, tila ako'y hinubaran ng dangal, itinapon ang natitirang pag-asa ko at pinalitan ng kahihiyan. Ang dahilan? Ang simpleng pangarap ko. Naglakas loob lang akong magsalita sa harap ni Kapitan at ng mga kagawad. Sinabi ko sa kanila ang ideya ko, isang paaralan sa baryo. Isang lugar kung saan ang mga batang tulad ko na walang pera para mag-aral sa bayan ay magkakaroon ng pagkakataong matuto. Hindi ko inaasahan na hahantong iyon sa ganito. Ang pagtawa, ang pangungutya, ang pagdududa. Para bang ang ideya ko ay isang biro, isang bagay na hindi kailanman mangyayari. Ikaw, magpatayo ng paaralan? Ang babaeng iyan? Hindi nga maayos ang buhay niya, paano niya magagawa iyan? Narinig ko ang bulong ng isang matandang babae sa likuran. Hindi ko alam kung paano ko napanatili ang pagtayo ko roon. Hindi ko alam kung bakit hindi ko pinili na tumakbo na lang palayo, magtago, at hayaan silang manalo. Ngunit sa loob-loob ko, may kung anong boses na nagsasabing, huwag kang sumuko. Umuwi akong umiiyak. Ang bahay namin, na halos magiba-giba na, ay parang salamin ng buhay ko. Wasak, walang kinang, walang direksyon. Ngunit habang nakaupo ako sa sulok, pinipilit na pakalmahin ang sarili, may kung anong pumasok sa isip ko. Kung ayaw nila sa ideya ko, bakit hindi ko subukang gawin ito ng mag-isa? Bakit hindi ko ipakita sa kanila na mali sila? Na kaya kong gawin ito kahit pa ako lang mag-isa. Kinabukasan bumangon ako ng may bagong sigla kahit pa mabigat pa rin ang dibdib ko. Nagsimula akong maglakad-lakad sa baryo, humahanap ng mga taong maaaring tumulong. Hindi sila ang mga mayayaman o may mataas na posisyon. Sila ang mga tahimik, ang mga hindi masyadong nakikita sa plaza, ang mga magsasaka, ang mga mangingisda, ang mga nanay na laging abala sa pag-aalaga ng mga anak. Unti-unti, nakita ko ang mga mata nilang kumikislap habang ikinukuwento ko ang pangarap ko. Hindi lahat sumang-ayon, pero may ilan na nagsabi, subukan natin. Ginamit ko ang maliit na ipon ko. Pera na dapat sanay para sa pagkain namin, para bumili ng kahoy at mga pako. Ang unang bahagi ng paaralan ay hindi magarbo. Isang kubo lamang ito, may bubong na pawid at sahig na lupa. Pero para sa akin, iyon ang simula. Tuwing umaga, gumigising ako ng maaga para magtrabaho. Gumagawa ako ng mga upuan mula sa lumang kahoy na natagpuan sa tabi ng ilog. Kumukuha ako ng mga lumang libro mula sa bayan, nagbabasa ng husto para maituro sa mga bata.
Maraming beses na gusto kong sumuko. Maraming beses na nararamdaman ko ang pagod, ang gutom, ang kawalan ng pag-asa. Pero tuwing titingnan ko ang kubo, ang simpleng paaralan na iyon, naalala ko kung bakit ko ginagawa ito. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga libro, narinig ko ang pagkatok sa pintuan. Pagbukas ko, nagulat ako sa nakita ko. Si Kapitan kasama ang ilang kagawad. Ang mukha nila'y puno ng pag-aalinlangan, ngunit tila may kunting pagsisisi rin. Narinig namin ang ginagawa mo, sabi ni Kapitan. Hindi namin inaasahan na magagawa mo iyan, pero mukhang seryoso ka talaga. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin sa kanila kung gaano kasakit ang ginawa nila sa akin, pero pinili kong magtimpi. Hindi ko ito ginagawa para sa inyo, sabi ko. Ginagawa ko ito para sa mga bata, para sa baryo natin, para sa kinabukasan natin. Napatingin sila sa kubo, sa mga simpleng upuan, sa mga librong halos punit-punit na. Tahimik silang tumango at sa unang pagkakataon, naramdaman ko na parang may pag-asa. Si Kapitan ay nagbitaw ng pangako. Tutulungan ka namin, gagawin nating mas malaki ang paaralan na ito. Akala ko tapos na ang laban. Akala ko iyon na ang simula ng tagumpay. Pero kinabukasan, natagpuan ko ang kubo na wasak, ang mga upuan na sira, ang mga aklat na nagkalat sa lupa. Sa tabi nito, may mga nakasulat sa dingding. Walang silbi, umayos ka na. Tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Sino ang may kagagawan at bakit? Nang magising ako isang umaga, tila mas maliwanag ang sikat ng araw kaysa sa dati, ngunit sa kabila nito, mabigat pa rin ang aking pakiramdam. Nasa isip ko pa rin ang mga salitang binitiwan ng mga tao sa baryo. Ang walang silbi na bansag nila sa akin ay parang latay na hindi na mawawala sa pagkatao ko. Kahit paulit-ulit kong sinisiguro sa sarili kong hindi ako ganoon, ang mga mata nila, ang mga bulong-bulungan sa likod ko, ang mga halakhak tuwing dadaan ako, hindi maitatanggi ang kanilang paniniwala. Ngunit hindi ako bumalik sa baryo para lang muling magmukhang kawawa. Hindi ako bumalik para patunayan sa kanila na tama sila. Bumalik ako dahil may dahilan, may layunin. Sa bawat hakbang ko patungo sa lupaing iyon, pinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para baguhin ang pananaw nila. Hindi para sa kanila, hindi para sa kanilang papuri, kundi para sa akin, para sa sarili kong kalayaan. Pagdating ko sa plaza, naroon ang karaniwang tanawin. Mga matatandang nakatambay, nagtatawanan. Mga bata naglalaro ng luksong tinik sa tabi ng kalsada. At ang mga kababaihang nagkukumpulan, abala sa tsismisan. Narinig ko ang pangalan ko. Hindi ko alam kung sinasadya nilang iparinig o aksidente lamang. Pero malinaw ang tono ng usapan nila. Siya na naman, ano bang balak niyang gawin dito? Wala namang alam yan, sabi ng isa. Baka gusto lang magpabida. Paano yan? Wala namang makikinig sa kanya. Sagot ng isa pa, sabay halakhak. Nilagpasan ko sila ng hindi tumitingin. Diretso ang mata ko sa harapan, kahit ang puso ko ay parang sinaksak. Nasa isip ko ang mga bata sa baryo. Ang mga batang hindi makapag-aral dahil sa layo ng pinakamalapit na paaralan. Naalala ko kung paano ako noon naglalakad ng halos 1 oras sa ilalim ng matinding sikat ng araw para lang makapasok. Ang hirap, ang pagod, ang gutom, lahat iyon naranasan ko. At iyon ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Ang lupaing iniwan sa akin ng aking yumaong lola ay nasa tabi ng paanan ng bundok. Hindi kalakihan pero sapat para sa plano ko. Matagal ko nang iniisip ito, ang magpatayo ng paaralan para sa mga bata sa baryo. Hindi ko alam kung paano sisimulan, pero alam ko kung saan manggagaling ang lakas ko. Sa pangarap kong maging guro. Kahit hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo, naniniwala akong kaya kong magbigay ng kaalaman, kaya kong magbahagi ng pag-asa. Sa unang linggo ng aking pagbabalik,
Sinimulan ko ang paglinis ng lupa. Mag-isa lang ako, walang tumutulong. Naririnig ko ang mga bulong ng mga dumadaan, ang mga nakakalokong komento. Ano bang ginagawa niya? Saan naman siya kukuha ng pera para sa eskwelahan? Wala ngang trabaho yan. Ang mga salitang iyon ay parang sumpa pero hindi ako natinag. Ang bawat hakbang ng aking paa, bawat palo ng asarol, bawat pagod na pawis ay parang sigaw na sinasabi sa kanila, makikita ninyo, hindi ninyo ako kilala. Isang araw, habang abala ako sa pagtanggal ng matitinik na damo, may lumapit sa akin na isang batang babae. Hindi ko siya kilala, pero ang mga mata niya ay puno ng pagtataka. Ate, ano pong ginagawa ninyo? Tanong niya. Tumingin ako sa kanya, ngumiti, at sumagot, magpapatayo ako ng paaralan para sa inyo, para hindi na kayo mahirapan maglakad ng malayo. Hindi siya sumagot, pero nakita ko ang liwanag sa kanyang mukha. Tumakbo siya papalayo at iniisip ko kung ikukwento kaya niya sa iba ang narinig. Siguro magdududa rin ang mga ito. Siguro pagtatawanan ako, pero hindi mahalaga. Sa araw na iyon, naramdaman ko ang unang sinag ng pag-asa. Sa sumunod na mga linggo, unti-unting dumami ang mga batang pumupunta sa lupa. Hindi sila nagtatanong, hindi sila nagsasalita. Pinapanood nila ako at minsan nagdadala sila ng tubig o pagkain. Ang simpleng kilos na iyon ay naging inspirasyon ko. Sa kabila ng lahat ng batikos, may mga mata na naniniwala, may mga puso na umaasa. Ngunit hindi laging maaliwalas. Isang gabi, habang nagpapahinga ako sa kubo ng lola ko, dumating ang kapitan ng baryo. Hindi siya nakangiti at halata ang pagkairita sa kanyang mukha. Ano bang ginagawa mo? Ha? Hindi ka pwedeng magpatayo ng paaralan ng basta-basta. Wala kang permit, wala kang pera. Magulo lang ang binabalak mo, sabi niya. Tumayo ako, humarap sa kanya. Alam kong mahirap, Kapitan, pero hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko. Ginagawa ko ito para sa mga bata. Naniniwala akong may paraan. Para sa mga bata, paano kung magkulang ang pondo mo? Paano kung magulo lang lahat? Hindi mo ba naiisip ang responsibilidad na kakailanganin dito? Sagot niya, mas mataas ang boses. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ko, pero tumingin ako diretso sa kanyang mata. Kapitan, hindi ko ito sinimulan para lang sumuko. Magkakaroon ng paraan. Kahit anong mangyari, hindi ko ito titigilan. Tumitig siya sa akin ng matagal bago tumalikod at umalis. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, pero alam ko sa sarili kong tama ang ginagawa ko. Kahit pa ako lang ang naniniwala, kahit ako lang ang nagtatanggol sa sarili kong pangarap. Kinabukasan, bumalik ang kapitan. Pero hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang ilang miyembro ng barangay council pati na ang mga matatandang kilala sa baryo. Hindi ko alam kung ano ang pakay nila, pero tumayo ako ng tuwid, handa sa kahit anong sasabihin. Ngunit sa halip na galit, isang papel ang iniabot sa akin ng kapitan. Hindi ko alam kung paano mo kami kumbinsihin, pero ito ang permit mo. Simulan mo ang paaralan mo. Pero tandaan mo, ikaw ang may pananagutan. Halos bumagsak ang tuhod ko sa gulat. Hindi ko alam kung panaginip ba ito o totoo. Ngunit bago pa ako makapagsalita, may isa sa mga matatanda ang nagsalita. Huwag mong sayangin ang tiwala namin, Hidja. Ikaw na ang bahala. Ngunit bago pa ako makaramdam ng tagumpay, isang tinig ang biglang sumingit mula sa likuran. Pero kaya ba niya talaga? O baka magulo lang ang lahat? Isa sa mga kababaihan sa plaza, ang pinakamalakas tumawa noong araw na dumaan ako, ang nagsalita. Ang tono niya ay puno ng panghuhusga at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad.